Lalaking sinita ng pulisya sa Makati dahil may dalang armas. Nagtatakbo. Nakasalubong nitong bumbero at isa pang lalaki. Binarel at napatay matapos niyang agawan ng motorsiklo. Suspect, pumasok sa isang compound at muntik pang mang-hostage. Mga residente, takot na takot sa tensyonadong sitwasyon. Mga istasyon ng MRT, LRT at mga mall. Masusi ang pag-iinspeksyon sa gitna ng terror alert. Magallanes flyover. Nakitaan ng bitak sa gitna ng paghukay dahil sa tumatagas na pipeline. Tatlong babae nagrambulan sa isang bar sa Quezon City hanggang presinto. Ayaw! Paawat! Dating sexy star na si Katrina Paula, tinutugis ng pulisya dahil sa pagkakaugnay umano sa isang carnapping group. At isa kalsado, naghahanda na raw sa kanyang love scene sa teledramang Beauty Queen. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Mga kapuso, yan po ang daloy ng traffic na nakikita nyo ay sa EDSA at yan po ay sa may Kamuning. Ito naman po ay sa may Osmeña Highway sa may Makati. Sa may direksyon po yan ng South Luzon Expressway. Nakita nyo naman po ang bagal ng daloy ng mga sasakyan dyan, mga kapuso. At dahil po yan sa mga harang na yan, ayan po ang EDSA sa may Kamuning, kuha pa rin po yan sa GMA Traffic System. Yung mga pulang ilaw ay patungong direksyon ng Cubao, Ortigas at Makati, samantalang yung mga puting ilaw ay patungong direksyon ng East Avenue at EDSA North. At yan naman po mga kapuso ang Ortigas at EDSA. Magandang gabi po! Nabalot ng tensyon ang Barangay Bangkal sa Makati kaninang umaga. Isang lalaki kasi na sinita ng mga pulis dahil meron siyang dalang armas. Nagtatakbo na maril, pumasok sa ilang bahay at muntik pang manghasik. Isang bumbero at isang sibilyan ang napatay ng suspect bago siya tuluyan namang mapatay din ng mga pulis. Mula sa lungsod na Makati, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve? Yes, Mel, Mike, sa isang compound nga dito sa P. Santos, corner General V. Bellarmino Street dito sa Barangay Bangkal, Makati City, nagtapos itong maaksyong pagtugis dun sa isang lalaki na hininalang miyembro ng isang sindikato. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Bangkal sa kanto ng P. Santos, corner General Bellarmino Street, pasado alas 11 ng umaga. Sa eksklusibong video na ito, nakuha ni Sherilyn Mangana, kitang-kita ang sospek na sakay ng isang motorsiklo. Isang babae ang pilit ng iniaangkas sa motorsiklo para gamiting human shield. Sa pagmamadali, di rin naiangkas ang babae. Maya-maya pa, sunod-sunod na putok na umalingaw-ngaw. Kamay, kaya pala dugo ang kamay niya. Naiwan ang motor habang nagtatakbo naman sa isang hilera ng apartment ang suspect na duguan dahil sa tama ng bala mula sa mga responding pulis. Dito na sa bubong ng bahay, sunod siyang namataan. Ang Makati Police, pinwestuhan ang bawat lugar sa paligid na tinakbuhan ng suspect. Kinordon ng mga osisero. Agad namang tumalima ang media ng utusan ng mga otoridad na lumayo sa crime scene. Maliban sa mga sniper, meron din mga SWAT at EOD. Sa bahay ni Aling Norma Teng, pumasok din ang suspect. Pinunas yung damit ng isang apo ko sa katawan niya. Pagkatapos yan, sinira yung bubong dito. Doon siya dumaan, umakyat doon, umano doon. Tsaka siya pumunta doon sa bubong sa kabila. Binuksan pa yung tangke ng gas. Itinumba yung tangke ng gas namin. Sa ikalawang palapag ng bahay ni Edwin Aguinaldo na naglagi ang suspect. Swerte't wala ng tao ng mga oras na yon. Ipinaguhit din sa may-ari ng bahay ang posibleng pasukan ng mga otoridad para matunto ng suspect. Agad pumosisyon ng mga SWAT sa bubungan. Tinatanaw ang suspect sa bintana. Tahimik na kumilos sa mga otoridad. Walang putok na narinig. Mag-aalas 3 ng hapon, nakapasok na rin sila sa loob ng bahay na kinaroroonan ng suspect.
Nakita ang kanyang dugo ang katawan sa ikalawang palapag. Na-recover ang 2 baril, isang 9mm at isang ingram sa crime scene. Wala pang ibinibigay na pagkakakilala ng suspect pero ayon sa pulisya, nasa late 30s daw ito. Nakipag-usap pa yun sa negotiator na parang na-convince namin mag-surrender kung kan. Pero nung mga after ilang minutes na hindi na siya umiimik, we decided na puntahan baka mamaya yun nga siguro fatal yung kanya. Pero that will be hindi namin pa masabi ngayon siguro sa investigation in the future. Tama niya, sir? Patay na. That will be determined by the SOCO. Oo. May patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad yung pagkakakilanlan ng lalaki na kasalukuyan na nakalagak yung kanyang labi naman ngayon sa Veronica Funeral Home. Sinala nitong Makati Police ay miyembro itong lalaking ito ng isang robbery hold-up group na nambibiktima naman dito sa lungsod. May nakaalis na dito yung SOCO pero kanina ay itinurn over sa GMA News yung ilang kagamitan na nakuha doon sa ikalawang palapag ng apartment. Kabilang dito ang isang wallet, dugo ang relo at cellphone na hinihinalang pag-aari ng lalaki. Agad naman itong itinurn over natin doon sa Makati Police at ipinoproseso na rin ng SOCO. Yes, Mike. Steve, kamusta na yung mga nakatira dyan sa pinangyarihan ng trahedyang yan kanina? Sa ngayon, Mike, medyo balot pa rin sila ng pangamba. Yung ilan, yung iba natatakot pa rin, dala pa rin nung shock na dinala nitong pagdating dito nung lalaking armado kanina. Pero sa mga oras na ito, Mike, ay unti-unti na rin inaayos ng partikular nung may-ari nung apartment na yon, si Edwin Aguinaldo, yung kanilang bahay, nililinis na rin yung lugar kung saan mismo natagpuan yung lalaking duguan. Mike? Maraming salamat, Steve Dailisan. Nakausap ng GMA News yung babae na ginamit ng suspect bilang panangga o yung tinatawag na human shield. Nakausap din namin pati yung mga nakatira sa bahay na pinasok ng suspect. Ang kanilang nakakanerbiyos na karanasan. Tinutukan ni John Consulta. Narito po siya live mula sa lungsod na Makati. John? Mike, ilang oras din nga binalot ang tensyon ng isang bahagi ng Bangkal, Makati City matapos dito nga tumakbo ang isang armadong lalaki na may bitbit na submachine gun at isang granada. Pasado alauna ng hapon nang masundan ng GMA News ang motor na ito na may sakay na armadong miyembro ng Philippine National Police na humahabol sa isang suspect na namaril at nakatama ng 2 tao sa bahagi ng Evangelista Street sa Makati. Pagdating sa kanto ng P. Santos at Bellarmino, nagkakagulo sa lugar. Matinding tensyon ang sumalubong sa amin. Barel, Bob. Kanya-kanyang hanap ng mga pwestuhan, ang SWAT, sniper at ibang tauhan ng Makati PNP habang pinapalibutan ng area. Sa mga oras nito ay pinapaligiran na ngayon ng mga tauhan ng Philippine National Police itong isang gusali na pinaniniwala ang pinagtataguan ngayon ng isang suspect na armado at inaalam pa kung ilan nga ba kung meron mga pumaksama itong suspect na ito. Minuto lang ang lumipas. Matagumpay na nailabas ng mga otoridad ang mga residenteng naipit sa bahay na pinasok ng suspect. Si Rhea Ang, isa sa mga ginamit ng suspect na human shield o panangga, nangangatal pang humarap sa amin habang ikinikwento ang ginawa sa kanya ng suspect. Bahay ni Rhea ang unang pinasok na bahay ng suspect. Ma'am, Mabait na barangay, patakasin mo lang ako. ano sabi niya, ma'am? Patakasin mo lang ako, i-drive mo yung motor. Sabi ko, hindi ako marunong magmotor. May 2 anak ako, huwag mo kong papatayin. Kwento naman ni Brian Alfonso, motor niya ang tinangkang gamiting getaway vehicle ng suspect. Paniwala niya, noong oras po nang pinipilit ng suspect na patakbuhin ng motor, dito na tinamaan ng mga otoridad ang suspect. Pumutok yung isang pulis, tinamaan siya doon. Nung nakasakay siya sa motor, parang may gumanon sa motor. Nung pagputok pa, may umusok. Ewan ko, tinamaan siya noon. Isa rin si Rose Lorenz sa mga residente na nakaharap ng suspect nang pasukin din ito ang kanilang bahay. Maayos naman nailigtas sa mga residente mula sa kamay ng suspect. Mike.
May bukod nga sa pagtutok sa sinasagawang investigasyon ay pinaghahandaan na ngayon ng mga opisyal ng Makati City Hall ang pagkasagawa ng stress debriefing para matulungan ang mga residente rito na sumailalim sa matinding trauma matapos ang insidente ngayong araw. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Eksklusibo ring nakapanayam ng GMA News ang misis ng napatay na bumbero. Para sa detalye, nakatutok si Lala Roque live mula sa Makati. Lala. Mel, hanggang ngayon nga hindi pa rin makapaniwala ang asawa at anak ni FO3 Armando Bose matapos nga itong barilin at mapatay kanina. Halos hindi makalakad patungong morgue ng ospital ng Makati si Aling Jonah, misis ng napatay na bumbero. Ang panganay nilang anak, hindi naman makapagsalita. Hindi na nila naabutang buhay si FO3 Bose matapos barilin sa ulo ng suspect. Kwento ni Aling Jonah, nagtitextan pa raw sila ng kanyang asawa bago maganap ang pamamaril. Hindi pa man tuluyang natatanggap ang nangyari. Mga mabuting ala-ala lamang ang kanyang nasabi sa asawang 24 na taon na sa serbisyo. Bahala nga niya. Itong darating, pero may 5 years pa kasi siya. Gusto mo. Mabait siya. Yun lang. Lambisyo. Yun nga lang. Lahat. Lahat ginagawa niya pa sa pamilya niya. Ang isa namang bystander na biktima ng ligaw na bala at napatay, patuloy pa rin inaalam ang pagkakakilanlan. Itinakbo rin sa OSMAC ang 76 anyos at cancer patient na si Anita Grijalde matapos pasukin ng suspect ang kanilang compound. Kwento ng anak ng pasyente, nahirapan daw huminga ang kanyang ina dahil sa nerbiyos. Malaking trauma rin daw ang idinulot sa kanila ng insidente, lalo tinutukan pa ng baril ng suspect ang kanyang lola na 92 anyos. Nandun pa rin po yung nervyos. Inakbayan niya, tapos tinutukan sa tagaliran. Mabuti na lang daw at umakyat sa bubong nila ang suspect at doon sila nagkaroon ng pagkakataong makalabas ng kanilang compound. Ligtas at maayos naman daw ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Mel, sa ngayon ay nasa ER pa rin ng OSMAC ang cancer patient na si Mrs. Grijalde pero ayon sa kanyang anak, stable at maayos na ang kalagayan nito. Samantala, dinala na sa Funeraria Filipinas dito rin sa Makati ang labi ni FO3 Bose at ayon naman sa kanyang pamilya ay balak nilang iburol ito sa kanilang tahanan sa Novaliches. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lala Roque.